Setyembre 2001, Quezon City. Isang ordinaryong babae ang bigla na lang naglaho na parang bula. Ang kanyang asawa, na siyang nag-isang pamilya niya, ay iginiit na siya'y naglayas. Ang nakakagulat. Ang trabaho niya lalaking. Ito ay hepe niya investigasyon sa lokal na istasyon ni pulisya, isang mataas na opisyal. Sa kabilang pakawalang kanyang asawa, 2 araw pa ang pinalipas ng Mr. bago ito nak-report. At ang investigasyon, parang kidlat sa bilis na isinara bilang isang simpleng closed case sa loob lamang ng 2 linggo. Ito ay mga panahong hindi pa gaanong uso ang cellphone location tracking o modernong forensic science. Sa likod ng dambuhalang kalasak ngang kapangyarihan, may isang lalaking nangarap ngang perpektong krimen. Ngunit makalipas ang 10 taon, bagamat sinasabing ang mga patay ay hindi na nakapagsasalita, ang katotohanang nakabaon sa lupa ay kusa na ring lumitaw. Isang kasalukuyang hepe nga, detektif ang personal na nangasiwa sa investigasyon ng pakawala ng sarili niyang asawa, isang kakatuwang pangyayari. Ang makamay na, dapat sana'y humuhuling kriminal, ay siya pang ginamit upang paktakpan ang isang karumal-dumal na kasalanan. Sisiyasatin natin ang karimari-marim na mukhang ng kapangyarihan. Simulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Disyembre 15, 2011, alas 10 ng umaga. Sa isang redevelopment zone sa Barangay Pinyahan, Quezon City, umihip ang malamig na hanging amihan na tila humihiwas sa balat. Ang isang lumang bahay na gawa sa pulang ladrilyo, na nakatakda ng gibain, ay halos gumuho na. Mula sa mabasak na bintana nito, maririnig ang ugong nganghin. Si Mang Lito, ang operator ngang Bekhu, ay pabalang na hinila ang maingay na lever ngang sasakyan habang nagbubulong-bulungan. Naman ang lamig, itong bahay na to, parang may multo, dapat gibain na agad. Inimaneho ni Mang Lito ang kontrol at ang dambuhalang metal na pala ay bumaon sa lupa. Ang matigas at lumang semento ay nagsimulang gumuho na tila sumisigaw. Ngunit sa sandaling iyon, nang muling hilahin ni Mang Lito ang lever, naramdaman niya sa dulo ng kanyang daliri ang isang mabigat at makunat na bagay na sumabit sa makina. Napakunot ang noo ni Mang Lito at akad na itinihilang Bekhu. Ano to? Bakal kaya. Nagtatakang binuksan ni Mang Lito ang pintong driver's seat at tumalon pababa. Sa pagitan ng mabita na semento, kasabay nga alikabo, ay may isang maputik at maputlang bagay ang nakalitaw. Gamit ang kanyang kamay na may guwantes, maingat na pinakpagan ni Mang Lito ang lupa. At sa isang iglap, nanlaki ang kanyang nga mata. Hindi ito butong ang hayop, ito ay malinaw na butong tao. Napaatras si Mang Lito at napaupo sa lupa, kasabay ngang isang malakas na sigaw. Tao? May butong tao dito? Sa sobrang taranta, sinubukan niyang kunin ang kanyang cellphone mula sa bulsa, ngunit nadulas ito sa kanyang kamay at nahulog sa lupa. Makalipas ang halos 1 oras mula nang tumawag siya, ang tahimik na lugar ay binulabog ng malalakas na sirena ng 3 sasakyan ng pulis. Si Detective Juan Miguel Migs Alonso ng QCPD Homicide Division ay mabilis na bumaba sa sasakyan at pumasok sa loob ng police line. Sa edad na 42, isang veteranong detective na sanay na sa lahat ng klase ng krimen, ang kanyang tingin ay matalas. Nilapitan ni Detective Mix ang nanginginig na si Mang Lito. Kayo po ba ang nag-report? Saan ninyo nakita? Itinuro ni Mang Lito ang loob ng abandonadong bahay gamit ang kanyang nanginginig na daliri, hindi man lang may subo ang sigarilyong hawak. Dun po sir. Habang binubungkal ko yung sahig, bigla na lang may sumulpot na maputi. Tumango si Detective Migs at pumasok sa loob kasama ang mga taga-Soko, scene of the crime operatives. Sa ilalim ng gabasak na pirasong semento, sa lalim na halos 2 talampakan, isang kalansay na mahigpit na binalot sa makapal na plastik at lumang kumot ang tumambat sa kanilang harapan. Yumuko si Detective Migs at maingat na inangat ang dulo ng maruming plastik. Malinaw na hindi ito basta lang ibinaon.
Halatang sinadya itong itago ng malalim. Napailing si Detective Miggs at naguto sa katabing Soko Agent. Tingnan mo to. Sinemento pa talaga para matakpan. Talagang plinano. Sarhento, ipadala agad to sa NBI, National Bureau of Investigation, at haluhugin ang buong paligid. Ang Soko agent ay kumuhang litrato at sumagot ng malakas, "Yes sir, umpisahan na po namin ang paghahanap." Dahan-dahang nilibot ni Detective Mix ang maalikabo na bahay at bumulong sa sarili. Kung sino man ang gumawa nito, napakasama niya. Paano kaya siya nakakatulog sa gabi matapos magbangkat tao? Samantala, nang hapong iyon, sa opisina ng Homicide Division ng QCPD, si Officer Sofia Navarro, ang pinakabatang detective, ay nakatutok sa monitor ng kanyang computer, masusing sinusuri ang nga datos. Sa edad na 29, bagamat bata pa, siya ay mahusay sa paghalungkat ng nga dokumento. Bigla siyang napatayo sa kanyang upuan at sumiga, "Sir, tingnan niyo po ito." Si Detective Mix, na naktitimpla antiga, sa tunakape, ay lumapit sa mesa ni Sofia. "Bakit? May nahanap ka ba?" Inabot ni Officer Navarro ang isang salansan ng mga dokumentong nakaprint sa harap ni Detective Mix. Yung may-ari po ang bahay na yun, nasa isang nursing home na simula pa noong 1999. Bakante po yung bahay. Pero may isang missing person report noong 2001 na eksaktong tumutukma. Kinuha ni Detective Mix ang mapapel at napakunot ang 2001, 10 taon na ang nakalipas. Sino? Napalunok si Officer Navarro bago maingat na nagsalita, Maria Elena Santos, 47 anyos noon. Pero ang nag-report, medyo kakaiba po. Natihilan si Detective Miggs sa pagbabasa ang dokumento. Kakaiba? Bakit? Itinuro ni Officer Navarro ang monitor gamit ang kanyang daliri at hininaan ang boses. Ang mismong nag-imbestiga sa pagkawalan niya ay ang asawa ang biktima, si Ricardo Salazar. Hepe po siya nun. Sa sandaling iyon, biglang tumas ang kilay ni Detective Miggs. Ano? Ang asawa ang naging investigador? Isang police captain? Opo. At ang mas nakakagulat pa, 2 linggo lang matapos ang report, isinara agad ang kaso bilang simpleng paglalayas. Ang pinagbatayan lang ay ang salaysaying asawa. Mariyang kinagat ni Detective Mix ang kanyang labi at ibinagsak ang mapapel sa mesa. Ang asawang isang mataas na opisyal ngang pulisya ay nawala, ngunit ang mismong asawa ang nagtakip sa kaso. Tumingin si Detective Mix kay Officer Navarro ng may seryosong mukha. May amoy to. Amoy. Malansa. Sofia, ipadala mo agad ang dental records sa NBI. Ipahambing mo sa ma-record 10 taon na ang nakalipas. Tumango si Officer Navarro ng may determinasyon. Opo, sir. Ipapadala ko po agad. Makalipas ang 3 araw, dumating ang resulta mula sa NBI. Ang kalansay na natakpuan sa ilalim nga, abandonadong bahay ay tumutukma nga kay Maria Elena Santos, ang babaeng nawala 10 taon na ang nakalipas. Mahigpit na hinawakan ni Detective Miggs ang resulta na halos malukot ito kasabay ng isang malalim na buntong hininga. 10 taon siyang nakabaon sa ilalim ng malamig na semento. Samantalang yung asawa niyang walang hiya, nagpatuloy pa sa buhay at napromote pa. Nang gabing iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng receiving area ng QCPD. Isang babaeng nasa 61 anyos na, si Lorna na nakaswat ng lumangkot, ang nag-alangang pumasok. Siya ang nakatatandang kapatid ni Maria Elena. Bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay at ang kalungkutang hindi pa rin nawawala. May hawa siyang isang naninilaw na brown envelope. Nangingini ang boses ni Lorna nang matanong sa pulis sa desk, "Pwede ko po bang makausap ang detective na humahawa sa kaso?" Tungkol po ito sa kapatid kong si Elena. Si Detective Mix, na nakatanggap ng tawag, ay mabilis na bumaba ngang hagdan patungo sa receiving area.
Napatayo si Lorna at mahigpit na niyakap ang envelope sa kanyang dibdib. Tumayo si Detective Mig sa harap ni Lorna at magalang na yumuko. Kayo po pala. Ako po si Detective Alonso. Namula ang mga mata ni Lorna at nangingini ang kanyang ngalabi. Detective, totoo po ba? Nahanap na ba talaga ang kapatid ko? Hindi makatingin ng diretso si Detective Migs sa mga mata ni Lorna at dahan-dahang tumango. Opo, pasensya na po at ngayon lang. Napaupo si Lorna sa silya, natila ng lambot, ang matuhot at pilit na pinigilan ang pag-iyak. Pagkatapos ay inabot niya ang lumang envelope na yakap-yakap sa harap ni Detective Mix, ang envelope na mainggat na sinyuhan ng tape ay gas-gas na sa mga gilid. Pinunasan ni Lorna ang kanyang maluha at hirap na nagsalita. Ito po, 10 taon na ang nakalipas. Ipinatago to sa akin ni Elena. Sabi niya, huwag na huwag ko raw bubuksan hanggat hindi niya mismo hinihingi. Kinuha ni Detective Migs ang envelope at tiningnan si Lorna. 10 taon po ninyo itong itinago lang? Natatakot po kasi ako. Pakiramdam ko, kapag binuksan ko to, parang inamin ko na ring may masamang nangyari sa kanya. Pero ngayon, sa tingin ko, kailangan na itong buksan. Naramdaman ni Detective Mix ang bigat ng envelope sa kanyang makamay. Ang katotohanan ng 10 taong nakakulong sa ilalim ng malamig na semento ay malapit nang lumabas sa liwanag. Nang akmang bubuksan na ni Detective Mix ang selyo ng envelope, humagulgol si Lorna habang tinatawag ang pangalan ng kapatid. Elena, patawarin mo si ate, huli na ako. Ang pigil na pagiyak ni Lorna ay tila bumigat sa malamig. Nasa hikna istasyon. Nagpasya ang investigation team na balikan ang nakaraan. Kailangan nilang tuntunin ang mga huling sandali ni Maria Elena noong Setyembre 12, 2001, ang araw na huli siyang nakita. Si Detective Mix at Officer Navarro ay nagtungo sa lumang eskinita sa Barangay Laging Handa, Quezon City, kung saan dati nakatira si Maria Elena. Bagamat may mga redevelopment na sa lugar, sa kabutihang palad ay may mga residente pa ring nakakaalala sa mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Ang una nilang nakausap ay si Aling Remedios, 68 taong gulang, kaibigan at kapitbahay siya ni Maria Elena at kasama sa isang paluwagan, nakaupo si Aling Remedios sa sofa at tila inaalala ang nakaraan. Oh, noong araw na yon, mga 2:00 ng hapon siguro. Papunta ako sa palengke ng makasalubong ko si Elena. Inilabas ni Detective Mix ang kanyang notebook at nagtanong. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Sa itsura niya o sa suot? Napakunot ang nuni, Aling Remedios. Ayon nga ang pinagtataka ko. Yung babaeng yun, palaging maayos manamit at may counting kolorete sa muha, pero noong araw na yun, wala siyang kahit anong makeup. Ang putla ang muha niya, wala po siyang makeup kamo? Hindi lang yun. Setyembre yun, di ba? Medyo mainit pa rin sa tanghali. Panahon pangang. Pagsusuot ng short sleeves. Pero siya, nakasuot ng blusang may mahabang manggas. Mahabang manggas po sa katanghalian? Tanong ni Officer Navarro na may pananabik. Oh, kaya nga tatanungin ko sana siya kung hindi siya nainitan, pero hindi ko na ginawa. Mukha siyang nagmamadali at parang iniiwasan ang mga tao, kaya hindi ko na siya kinausap. Isinulat ni Detective Mig sa kanyang notebook ang mga detalye. Mahabang manggas sa gitna ng init. Posibleng tinatakpan niya ang mapasa o sugat sa kanyang katawan. Dumiretso ang dalawang detective sa tindahan ng gulay sa bukanang ng palengke. Ang may-ari, si Aling Nena, ay 72 taong gulang na, ngunit abala pa rin sa pag-ayos ng marepolyo sa kanyang maliit na pwesto. Pinunasan ni Aling Nena ang kanyang maruming kamay sa kanyang apron at sinubukang alalahanin. Si Elena. Oh, naalala ko siya.
Bumili siya sa aking neng tokwa eto genong araw na yon. May nasabi po ba siya sa inyo? Tumingala si Aling Nena sa kisame at nagisip. Sabi niya, may bisita raw siyang darating mamayang gabi. Napaka-importante raw na bisita, kaya kailangan niyang paghandaan ng mayos ang pagkain. Pinili niya yung pinakasariwang toge. Naging matalas ang tingin ni Detective Mings. May bisita raw siyang darating. Hindi niya sinabi kung sino. Hindi ko na tinanong. Mukha siyang abala. Kaya sinabi ko na lang na mag-ingat siya. Sino ba namang mag-akala na yun na pala ang huli? Tumango si Detective Mix at umalis sa tindahan. Si Maria Elena ay may hinihintay na bisita nung araw na iyon. Hindi ka panipaniwala na ang isang babaeng nagpaplanong maglayas ay mamimili pang ang sangkap para sa hapunan at maghahanda para sa bisita. Pagbalik sa istasyon, muling sinuri ng team ang salaysay na ginawa ni Ricardo Salazar 10 taon na ang nakalipas. Nag-report si Officer Navarro habang binabasa ang lumang file. Dito sa statement ni Captain Salazar, nakasulat na umalis daw pong bahay ang asawa niya nga alas 7 gabi at hindi na bumalik hanggang kinaumagahan. Sumandal si Detective Mix sa kanyang upuan. Anong oras siya nag-report? Umaga pong Setyembre 14. 2 araw na po ang nakalipas mula nang mawala. Napatawa ng mapakla si Detective Mix. Isang gabi nang hindi umuwi ang asawa niya, pero ang mister na pulis ay hindi agad nagutos ng paghahanap at naghintay pangan 2 araw. At pagkatapos, pinalabas pa niyang naglayas. Opo, kakaiba. Karaniwan, ipapatrace agad ang lokasyon ng cellphone, di ba? Bumulong si Detective Mix habang nakahawak sa kanyang baba. Hindi siya naghintay. Nagpalipas siya ng oras para maglinis. Naglabas si Officer Navarro ng isa pang dokumento. May statement din po dito, yung kapatid ng biktima, si Aling Lorna, pero binaliwala lang po. Anong nilalaman? Tumawag daw po sa kanya ang kapatid niya noong katapusan ng Agosto, umiyak. Sabi raw, hindi na niya kaya sa bahay na yun. Bubugbugin siya hanggang mamatay. Gusto na raw niyang makipaghiwalay. Hinablot ni Detective Miggs ang dokumento. Itong importantang detalye na to, hindi na isama sa official report? Opo. Pinalabas daw po ni Captain Salazar na exaggerated at hysterical lang do ang bayo niya. Napapalo sa mesa si Detective Mix. Ang asawa ang hepeng investigasyon at ang despradong hiyaw ng tulong biktima ay itinuring na walang katuturan. Ang kaso ay isinara ayon sa script na ginawa ni Salazar. May mga interview ba sa mga kapitbahay noon? Tungkol sa mga narinig na away, nahalungkat si Officer Navarro sa mga papeles at nakita ang isang luma at naninilaw na piraso ng papel. Ito po. Statement ng isang Mr. Santos na nakatira sa itaas ng apartment nila. Hindi po official na report, memo lang. Binasa ni Officer Navarro ang memo. Gabi ne, Setyembre 11, maga alas 10, nakarinig daw siya ne kalabog at basag ne mga gamit mula sa ibaba at sigaw ne isang lalaki. Nasa final report ba yan? Wala po. Tinanggal. Nakalagay po na misunderstanding lang dahil sa ingay ng kapitbahay. Tumayo si Detective Mix at lumapit sa bintana. Ang nga ilaw na, lungsot sa labas ay tila malamig. Sinadya to? Hindi ito investigasyon, kundi cover-up. Mabilis na nag-type. Si Officer Navarro sa keyboard at inanap ang iba pang record. Ang daily worklog ni Ricardo Salazar noong Setyembre 2001. Maya. Natigilan si Sofia. Sir, tingnan niyo po to. May crucial na detalye. Lumingon si Detective Miggs. Ano yan? Sira na ba ang alibi niya? Si Captain Salazar, noong Setyembre 12, nag-early leave po ang alas 6 ng gabi.
Ang dahilan, masama raw ang pakiramdam. At nung Setyembre 13 at 14, nakalif po siya. Nung araw na nawala ang asawa niya, maaga siyang umuwi, at sa sumunod na 2 araw, nagbakasyon siya, nakatinginan ang 2 detective. Maagang umuwi sa araw ng pagkawala, 2 araw na bakasyon, at nag-report lamang pagkatapos ng leave. Ang mapiraso ng puzzle ay nakakatakot na nagtutugma. Kinabukasan, Disyembre 19, pinuntahan ni Detective Mix ang retiradong pulis na si Freddy Ramos. Noong panahon ng insidente, siya ang isa sa mga pulis na nag-asikaso nga kaso sa ilalim ni Salazar. Nakatira na lamang siyang mag-isa sa isang lumang apartment sa labas ng Quezon City. Nakatayo si Sergeant Ramos sa may bintana, naninigarilyo, na may mapait na ekspresyon sa mukha. Alam ko nang darating ang araw na may magtatanong tungkol diyan. Noon pa man, alam kong sasabog din yan. Umupo si Detective Mig sa sala. Naalala niyo po ba ang mga nangyari noon? Inihitit ni Sigete Ramos ang kanyang sigarilyo at yumiling. Gusto ko mang kalimutan, hindi ko magawa. Sa 30 taon ko sa serbisyo, yan ang pinakamadumi at pinakahindi ko makalimutang kaso. Ano po ang pinaka-ikinabahala ninyo nun? Pabalang na pinatay ni Sigete Ramos ang sigarilyo sa ashtray. Si Captain Salazar mismo ang nadidikta kung paano iimbestigahan. Nawawala ang sarili niyang asawa, pero siya ang umaaktong hepe ngang buong operasyon. Ayaw niyang papuntahin ang Soko, sinasabing naglayas lang daw, kaya't ang utos niya ay tingnan lang ng bahagya ang paligid. Minadali niya kami. Wala po bang kumontra? Labag po, iyon sa protocol. Napatawa ng mapakla si Sigete Ramos. Hepe yun investigasyon. Kumpare niya ang Chief of Police. Anong magagawa neming nga ordinaryong pulis? Lahat kami, tikom ang bibig at nakmamasit lang. Tinitigan ni Detective Migs si Sergeant Ramos. May iba pa po ba kayong napansin na kakaiba nun? Natahimik sandali. Si Sigete Ramos bago nagsalita nang mahina. Napakabilis isinara ang kaso kahit walang ebidensya. 2 linggo lang para sa isang missing person. Impossible yun. Kadalasan, inaabot yan ng buwan o taon. Para bang may isang taong atat na itong pagtakpan. Tumango si Detective Migs. 10 taon na ang nakalipas, ginamit ni Ricardo Salazar ang kanyang posisyon at kapangyarihan upang ganap na pagtakpan ang pagkamatay nga kanyang asawa. Pagbalik sa istasyon, muling ipinatawag ni Detective Mix si Lorna Haslumang. Ang tungkol. Kailangan niyang kumpirmahin ang tungkol sa lumang envelope na iniwan nito. Nakaupo si Lorna sa interrogation room. Nakatingin sa envelope sa mesa. Maingat na nagtanong si Detective Migs. Itong envelope po, kailan po eksaktong ibinigay sa inyo ngang kapatid ninyo? Muling namu ang luha sa mga mata ni Lorna. 2 araw po bago siya nawala. Gabi na po siya pumunta sa bahay at bigla na lang inabot to. Ano po ang sinabi niya habang inaabot ito? Kinagat ni Lorna ang kanyang labi habang inaalala. Ate, itago mo to ng mabuti. Huwag na huwag mong bubuksan hanggat hindi ko mismo hinihingi. Kapag nalaman tong asawa ko, baka patay niya talaga ako? Kaya po hindi ninyo tiningnan ang laman? Tinabunan ni Lorna ang kanyang mukha. Umasa po kasi ako na babalik siya. Gusto kong maniwala na nagtatago lang siya sa kung saan. Kaya tinupad ko ang pangako ko na hindi ito bubuksan. Nagbago ang boses ni Lorna at naging hagulgol. Habang tumatagal, lalo akong natakot buksan. Pakiramdam ko, kapag binuksan ko to, parang inamin ko na ring hindi na siya babalik. Parang tinanggap ko na ang pagkamatay niya. Inabutan ni Detective Mix ng tissue si Lorna at hinintay itong kumalma.
Tumingin si Lorna kay Detective Mix gamit ang kanyang namumulang mata. 10 taon po. 10 taon akong tiniis ang tawag na baliw ng nga kapitbahay. Tuwing pupunta ako sa istasyon para hilinging buksan muli ang kaso, parang may ginagawa si Ricardo sa likod para palabasin akong si Raulo. Nagsalita si Detective Mix ng may determinasyon. Iba na po ngayon. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Sisiguraduhin po namin yan. Tumango si Lorna ng may pag-asa. Parang awan nyo na, detective. Alamin niyo po kung bakit kailangang mabaon ang kapatid kong si Elena sa ilalim ng malamig na semento. Ibigay niyo po sa kanya ang hustisya. Kinabukasan, Disyembre 20, sa conference room ng investigation team, tumayo si Detective Miggs sa harap ng whiteboard at binuksan ang marker. Okay, susunod nating alamin ang mga taong malapit kay Maria Elena. Nabanggit na madalas siyang magsimba. Tama ba? Tiningnan ni Officer Navarro ang kanyang notebook at sumagot. Opo, sa Street Joseph Parish. Tuwing weekend, sumasaliro po siya sa mga volunteer activities at naging aktibong miyembro ang Parish Council. Ay schedule mo ang interview sa mga taga roon. Lalo na yung mga taong naging malapit kay Maria Elena. Sige po, sir. Tatawagan ko po sila agad. Tiningnan ni Detective Miggs ang lumang envelope sa gilid ni gamesa. Sa pahintulot ni Lorna, malapit na itong buksan. Posibleng nasa loop nito ang susi sa simula at katapusan ng trahedyang ito. Tinitigan ni Detective Miggs ang envelope. Malalim ang iniisip. Disyembre 21. Umaga. Dumating sina Detective Miggs at Officer Navarro sa harap ng Street Joseph Parish. Ang lumang simbahan na gawa sa pulang ladrilyo ay tahimik na nakatayo, nilalabanan ang malamig na hangin ng Disyembre. Sumalubong sa kanila si Aling Pachita, ang tagapangasiwa ng voluntaryo. Sa edad na 65, si Aling Pachita ay may mayos na nakapusot na puting buho at may pag-alala sa mukha habang binubuksan ang pinto ng opisina. Dahil po ba ito kay Sister Elena? Napanood ko sa balita, pero hindi ako makapaniwala. Totoo po ba? Tumango si Detective Miggs at umupo. Nakalulungkot po, pero totoo. May ilang bagay lang po kaming kailangang kumpirmahin. Napabuntong hininga si Aling Pachita at kinuha ang isang maalikabok na photo album mula sa isang estante. Mula pa noong 1998 siguro. Tuwing Miyerkules, nandito siya para sa feeding program. Tahimik lang siya, pero napakasipag at maasahan. Tiningnan ni Detective Miggs ang makupas na litrato sa album. Sa gitna ng babaeng naka-apron at may hawak na sandok, nandun si Maria Elena. Wala siyang makeup, simple ang mukha, pero may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Itinuro ni Detective Miggs ang litrato. Mayroon po ba siyang naging particular, nakaklose dito sa grupo? Yung napagsasabihan niya ng problema, nag-isip si Aling Pachita. Bigla siyang napapitik. Ah, si Kuya Ben. May-ari ng hardware. Sila ang madalas na magkasama. Inilabas ni Officer Navarro ang kanyang notebook, naningkit ang mamata. Anong klase po ang relasyon nila? Inilipat ni Aling Pachita ang pahina ng album at ipinakita ang litratong makatabi ang dalawa. Ang tawagan nila ay Kuya at Elena, parang tunay na magkapatid. Magang nabiyudo si Kuya Ben, kaya si Elena ang nag-aalaga sa kanya, nagdadala ng pagkain. Parang nakababatang kapatid ang turing niya. Nakatinginan sina Detective Miggs at Officer Navarro. Isang lalaking tinatawag na Kuya. Si Ben. Kailangan nilang tandaan ang pangalang ito. Pagbalik sa istasyon, agad na sinimulan ni Officer Navarro ang paghahanap sa impormasyon tungkol kay Ben. Ang tunog ng pektype sa keyboard ang tanging maririnig sa opisina hanggang sa bigla itong huminto. Sir, kakaiba po.
Umalis po ang Quezon City si Ben noong Oktubre 2001. Itinigil ni Detective Migs ang paghalo ng kape at lumingon. Kailan do? Oktubre po. Pakatapos mawala ni Maria Elena, parang tumakas po siya papuntang Lipa, Batangas. Hanggang ngayon, doon pa rin po siya at may maliit na hotware. Nadyang matalas ang tingin ni Detective Migs. Nang mawala ang babay, bigla na lang naglaho ang kuya niya, amoy malansa. Kinabukasan, Disyembre 22, agad na, nagmaneho si Detective Mix papuntang Lipa, Batangas. Sa isang liblib na lugar, may isang lumang gusali na may kalawanging karatula, Ben's Hardware. Sa harap ng tindahan ay nakalat ang matubo at gamit. May narinig na ingay mula sa loob at lumabas ang isang lalaking nasa 60 anyos na si Ben. Punong grasa ang kanyang damit at malalim na ang ngakulubot sa mukha. Mas matanda na siya tingnan ngayon kumpara sa litrato. Sino po sila? May bibilhin po ba? Inilabas ni Detective Migs ang kanyang police badge. Mula po ako sa QCPD. Kilala niyo po ba si Maria Elena Santos? Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Ben at nabitawan niya ang hawak na guwantes. Matagal siyang hindi nakapagsalita at pagkatapos ay itinuro ang isang plastik na upuan sa loob ng tindahan. Pasok po kayo. Sa loob ngang masikip at amoy langis na tindahan, naupo sila sa makabilang panig ng isang lumangkalan. Tumingin si Ben sa apoy at unang nagsalita. Napanood ko po sa balita ang tungkol kay Elena. Sa malamig na lupa raw siya natakpuan. Opo. Kaya po ako naparito para magtanong. Yumuko si Ben, 10 taon. Walang araw na hindi ko inisip ang kawaawang babaeng yun. Tinitigan ni Detective Migs si Ben. Noong Oktubre 2001. Bakit po kayo biglang umalis nge Quezon City? Pagkatapos ngeng insidente, parang tumatakas po kayo. Nanginginig ang magaspang na kamay ni Ben sa kanyang tuhod. Matapos ang katahimikan, tumingala siya at nagsalita. Nang mabalitaan kong nawala si Elena, pupunta sana ako sa istasyon para magbigay ng testimonya. Alam ko kung paano siya tratuhin ng asawa niya. Pero noong gabing yun, may tumawag sa akin. Sino po? Si Ricardo Salazar, ang asawa niya. Lumapit si Detective Migs. Ano po ang sinabi niya? Nanginginig sa galit na sumagot si Ben. Diretso niyang sinabi, alam kong may relasyon kayo ni Elena. Manahimik ka at umalis, kung hindi, ikaw ang gagawin kong salarin sa pagpatay sa kanya. Tinakot po kayo? Napatawan ng mapakla si Ben, kapitan yun ng pulis. Ako, isang hamak na matanda lang. Kapag isang mataas na opisyal na ang kalaban mo, anong magagawa ko? Natakot ako, kaya tumakas ako. Mabilis na nagsulat si Detective Migs sa kanyang notebook. Hindi lang gumawa ang alibi si Salazar, tinakot pa niya ang kaibigan ng kanyang asawa para manahimik. Ano po ba talaga ang relasyon ninyo ni Maria Elena? Totoo po ba? Ang sinabi ni Salazar. Umiling si Ben. Hindi po. Hinding-hindi. Nang maaga akong mabiyudo, si Elena ang nakilala ko sa simbahan. Tinuring niya, akong parang tunay na kapatid. Namuo ang luha, sa mga mata ni Ben. Nakita ko kung gaano siya nagdusa sa impyernong bahay na yun. Madalas siyang pumapaso na may mga pasa. Kapag tinatanong ko, sasabihin niyang nadulas lang daw at hindi makatingin ng diretso sa akin. Sinasaktan po siya. Mariing tumango si Ben. Opo, isang beses, may malaking pasa siya sa braso. Pinilit ko siyang umamin at umiyak siya ng malakas. Sabi niya, parang hayop daw ang asawa niya. Uminto sandali si Detective Migs bago itanong ang pinaka-importanteng tanong. Noong Setyembre 12, 2001, ang araw na nawala si Maria Elena. Nasaan po kayo? Nag-isip si Ben. Naalala ko. Nasa isang industrial park ako sa Valenzuela.
May malaking delivery ako ngang materyales sa isang pabrika. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, nandun ako, nagbubuhat at nag-install. May makakapagpatunay po ba niyan? Yung may-ari ng pabrika at mga empleyado, kasama ko pa silang kumain ng panchit. Tanungin niyo sila. Tumango si Detective Migs at tumayo. Kung ganun kadetalyado ang alibi niya, madali na itong kumpirmahin. Pagbalik sa Quezon City, agad na inatasan ni Detective Migs si Officer Navarro. Matapos haluhugin ang mga rekord ng pabrika, napatunayan ngang totoo ang sinabi ni Ben. Kinumpirma nga may-ari at mga empleyado na makasama sila ni Ben hanggang hating gabi. Sir, solid po ang alibi niya. Imposibleng nasa crime scene si Yanung mag-oras na yun. Tumango si Detective Migs. Okay, alisin na natin si Ben sa listahan ng mga suspek. May iba pa bang lumabas mula sa simbahan? Nag-abot si Officer Navarro isang papel. Sinuri ko po ulit ang listahan ng nga voluntaryo. May isa pa po akong nakita. Si Aling Tessie, 60 anyos. Siya po ang treasurer ng grupo at isa sa ilang taong pinagsasabihan ni Elena ng kanyang mga sikreto. Puntahan mo agad, Disyembre 22 hapon. Nagtungo si Officer Navarro sa isang apartment sa Quezon City. Si Aling Tessie, 60 anyos, ay naghay ng mainit na salabat. Si Elena? Naku, napakabait na tao nun. Sayang talaga, maingat na nagtanong si Officer Navarro. May naikwento po ba si Elena tungkol sa pamilya niya o sa asawa niya? Nag-alinlangan sandali si Aling Tessie. Pagkatapos ay nagsalita, 1 buwan bago siya nawala. Bandang katapusan ng Agosto, ano po ang sinabi niya? Hininaan ni Aling Tessie ang kanyang boses. Sinabi raw niya sa asawa niya na gusto na niyang makipag-iwalay. Kinagabihan, binubo daw siya ng husto. Matagal siyang hindi nakapagsimba pagkatapos nun. Nang bumalik po siya, kumusta po ang itsura niya? Mga 1 linggo pagkatapos, bumalik siya. Grabe, ang kapal ng makeup niya, pero kitang-kita pa rin ang pasa sa ilalim ng mata at sa pisngi. Nang tanungin ko kung anong nangyari, sabi niya nadulas lang daw. Hindi ko na siya pinilit. Napayak si Aling Tessie. Sana pala kinulit ko pa siya nun. Pagsisisihan ko habang buhay na nakunwari, akong walang nakita. Mabilis na nagsulat si Officer Navarro. Huminging ng diborsyo si Maria Elena. At ang naging kapalit ay isang brutal na pambubugbog, domestic violence at divorce. Ang motibo ay nagiging malinaw na. Kinabukasan, Disyembre 23, umaga. Tumaas ang tensyon sa opisina ng investigation team. Isinulat ni Detective Migs sa whiteboard ang pangalan ni Ricardo Salazar at ginuhitan itong pula. Okay. Ay summarize natin. Si Maria Elena ay biktima ng paulit-ulit na pambubugbog ng kanyang asawa. Nang humingi siyang diborsyo, lalo siyang sinaktan. Ang tanging kanlungan niya ay ang simbahan, kung saan umasa siya sa tulong ni Ben. Nagpatuloy si Officer Navarro. At si Salazar, pagkatapos mawala ng asawa niya, tinakot si Ben at pinalabas na may relasyon sila para mapaalis ito. At isinara niya ang kaso ng walang tamang investigasyon. Tinitigan ni Detective Migs ang whiteboard. Lahat ng ebidensya nakaturo kay Salazar. Sapat na to para hulihin siya. Bigla, tumunog ang lumang fax machine sa sulok NH opisina. Beze, beze. Isang piraso ng papel ang dahan-dahang lumabas. Kinuha ito ni Officer Navarro. Sino kaya to? Nang makita niya ang laman, biglang nagseryoso ang kanyang mukha. Sir, tingnan niyo po to. Hinablot ni Detective Migs ang papel. Isang anonymous fax. Sa gitna nga 4 size na papel, may isang linyang nakasulat sa makapal na letra. Eduardo Garcia, Novaliches 20 Machine Shop.
Ikinuyom ni Detective Migs ang papel at bumulong, Eduardo Garcia. Sino na naman to? Isang bagong pangalan ang lumitaw na magdudulot ng panibagong alon sa investigasyon. Sinimulan ng investigation team na alamin kung sino si Eduardo Garcia na nakasulat sa anonymous na fax. Ang mga daliri ni Officer Navarro ay mabilis na nagtipe sa keyboard. Maya-maya. Gulat siyang tumingin kay Detective Migs. Sir, nahanap ko na po. Si Eduardo Garcia, 1953, high school classmate ni Ricardo Salazar. Ibinaba ni Detective Migs ang kanyang 3-in-1 na kape at inilapit ang kanyang upuan. Classmate? Parang hindi lang simpleng classmate. Maghanap ka pa. Nagpatuloy si Officer Navarro. Hanggang 1997, may malaki siyang machine shop sa Quezon City pero nalugi noong Asian Financial Crisis. Pagkatapos nun, nagsimula siyang umutang ng pera kay Salazar. Magkano? Mula 1998 hanggang 2001. Umabot po sa 400,000 pesos. Nung panahong iyon, sapat na yon para makabili ng bahay. Pero ang kakaiba po, heto na, ano yun? Itinuro ni Officer Navarro ang monitor. Pagkatapos ng Oktubre 2001, bigla na lang nawala ang lahat ng record ng utang. Walang record na nabayaran, at ang makasulatan ay parang naglaho na lang. Bigla na lang nawala ang utang niya. Naging matalas ang tingin ni Detective Migs. Ang pakawala ni Maria Elena ay noong Setyembre 2001 at sa sumunod na buwan. Ang isang malaking utang ay biglang nawala. Hindi lang po yan, sir. Ipinakita ni Officer Navarro ang land title ng bahay. Yung abandonadong bahay po kung saan natakpuan ang kalansay, ang orihinal na may-ari, si Mr. Reyes, ay tiyuhin po pala ni Eduardo Garcia. Napatayo si Detective Migs. Ano? Tiyuhin? Opo. Si Mr. Reyes po ay nasa nursing home na simula 1999 dahil sa dementia at ang pamangkin niyang si Eduardo ang nag-alaga ng bakanteng bahay. Lahat ng pirasong puzzle ay nakakatakot na nagtutukma. High school classmate at may utang kay Salazar at tagapangalaga ng bahay kung saan itinago ang bangkay. Isinuot ni Detective Migs ang kanyang jacket at nagutos. Tara na. Hulihin natin. Si Eduardo Garcia, Disyembre 24. Umaga. Nagtungo si Detective Migs sa isang lumang apartment sa Novaliches. Nang pindutin niya ang doorbell, may narinig siyang ingay sa loob at maya-maya ay bahagyang bumukas ang pinto. Si Eduardo Garcia, 58 taong gulang, ay sumilip ng may pag-ingat. Halata sa kanyang itsura ang paghihirap na dinanas sa loob ng 10 taon. Sino po sila? Inilabas ni Detective Migs ang kanyang badge. QCPD, Detective Alonso. Kayo po ba si Eduardo Garcia? Biglang nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Opo. Bakit po? May itatanong lang po kami. Sumama po kayo sa amin sa istasyon. Nanigas ang mukha ni Eduardo at humikpit ang hawak niya sa pinto. Ngunit maya-maya, tila sumuko na siya, napabuntong hininga at tumango. Sige po. Magbibihis lang ako. Sa interrogation room, hindi mapakali si Eduardo sa kanyang upuan. Inilapak ni Detective Migs ang isang folder sa mesa. Kilala mo ba si Maria Elena Santos? Hindi mapakali ang mga mata ni Eduardo? Pangalan lang po. Narinig ko sa kaibigan kong si Ricardo. Asawa raw niya. Naglabas si Detective Migs ng isang dokumento. Ang bahay ng tiyuhin mo sa Barangay Pinyahan, naalala mo ba? Naksimulang mangkhanak ang makadaliri ni Eduardo. Opo. Minsan ko pong sinisilip yun mula nang mapunta sa nursing home ang tiyuhin ko. May natakpuang kalansay. Sa ilalim, semento sa bahay na yun.
kalansay ni Maria Elena Santos. Biglang namutla ang mukha ni Eduardo. Nangingini ang kanyang ngalabi at hindi na siya makapagsalita. Tinitigan siya ni Detective Miggs. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa noo ni Eduardo. Samantala, sa opisina, sinusubukan ni Officer Navarro na i-trace kung saan nanggaling ang fax. Maya-maya, tumawag siya. Sir, nahanap ko na po ang pinanggalingan. Isang maliit na paplarya malapit sa bahay ni Eduardo. Naalala raw po ang may-ari na isang babaeng nasa 50 ang nagpadala. Agad na sinuri ni Officer Navarro ang pamilya ni Eduardo. Asawa, Celia Garcia, 56 anyos. Sir, asawa po ni Eduardo. Mukhang ang asawa ang nag-report sa mister niya. Nang utos si Detective Mig sa radyo, puntahan mo. Kapag nagsalita ang asawa, tapos na to. Agad na nagtungo si Officer Navarro sa bahay ni Eduardo. Nang mag-doorbell siya, isang babaeng may pagot na mukha ang nagbukas. Si Celia. Pulis po. Pwede po ba kayong makausap sandali? Tiningnan ni Celia si Officer Navarro ng may kaba. Wala po akong alam sa ginawang asawa ko. Umuwi na po kayo. Kayo po ang nagpadala ng fax. Hindi po ba? Isinulat ninyo ang pangalan at address ng asawa ninyo. Biglang gumuho ang ekspresyon ni Celia. Matagal siyang nakahawak sa pinto at pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang kanyang ngaluha habang tumatango. Dahan-dahang nagtanong si Officer Navarro. Bakit po ninyo ginawa? Maari pong makulong ang asawa ninyo. Binuksan ni Celia ang pinto. Pasok po kayo sa sala. Umupo si Celia sa lumang sofa at pinunasan ang kanyang maluha. 30 taon na po kaming kasal. Ang tanging kaligayahan ko na lang ay makita ang mga apo ko. Sige po, magsalita lang po kayo. 10 taon na pong hindi makatulog ng mayos ang asawa ko. Bigla na lang siyang babangon sa gabi, sisigaw at pagpapawisan ng malamig habang sinasabi, "Patawarin mo ako, Elena, patawad." Mabilis na nagsulat si Officer Navarro. 10 taon po siyang ganyan. Tumango si Celia. Nang lumabas sa balita na may natakpuang kalansay, nanginginig siya na parang dahon, nun ko na naramdaman. Inilabas ni Celia ang isang lukot na papel mula sa isang kahon. Hinaluho ko ang magamit niya. Ito ang nakita ko. Binuksan ni Officer Navarro ang papel. Isang lumang kasulatan. Isang kasunduan sa pagitan ni Ricardo Salazar at Eduardo Garcia na nagsasabing ang utang na 400,000 pesos ay pinapatawad na. Petsa. Oktubre 2001. Nang makita ko to, sigurado na ako. Gumawa nga masama ang asawa ko dahil sa pera. 10 taon siyang nabuhay sa konsensya. Kaya po kayo nag-report? Humagulgol si Celia. Kung magpapatuloy kami ng ganito, pareho kaming mamamatay sa dusa. Tuwing nakikita ko ang muhangang apo ko, hindi ko makayanan ang bigat sa dibdib. Yumuko si Celia at umiyak ng malakas. Yung babaeng yun, si Elena, anak din siya ang isang ina, at ina rin. Paano kaya nabuhay ang pamilya niya sa loob ng 10 taon? Pagbalik sa istasyon, inabot ni Officer Navarro ang kasulatan kay Detective Mix. Sir, heto na ang ebidensya. Ang kasunduan sa pagpapatawad ng utang at ang testimonya ng asawa. Wala ng kawala si Eduardo. Disyembre 25, madaling araw. Sa gitna nge, katahimikan keng Pasko, abala ang investigation team. Sumigaw si Officer Navarro habang sinusuri ang call records ni Eduardo. Sir, mula nung araw na matakpuan ang kalanse, walang tigil sa pagtawag si Salazar kay Eduardo. Dose-dose ng tawag, sinusubukan nilang maktukman ang kwento. Alam na natin yan. Bigla, may tumawag mula sa kulungan. Humihiling daw ang pakikipag-usap si Eduardo.
Pumasok si Detective Miggs sa interrogation room. Nakayuko si Eduardo. Nanginginig ang mga kamay. May gusto ka raw sabihin. Dahan-dahang tumingala si Eduardo. Ang kanyang nga mata ay punong takot at paksuko. Sir, amin na po ako. Sa tahimik na silid, narinig ang mahinang boses ni Eduardo. Ang pumatay po kay Maria Elena. Ako po. Tumiim ang tingin ni Detective Miggs. Sa wakas, ang 10 taong lihim ay malapit ng mabuksan. Disyembre 25, umaga ng Pasko. Mabigat ang hangin sa interrogation room ang QCPD. Tila sumuko na si Eduardo Garcia habang nilalagyan ng tamark ang kanyang sinumpaang salaysay. Sa tapat niya, nakaupo si Detective Miggs Alonso. Binuksan ang tape recorder para sa huling kumpirmasyon. Uulitin ko ang tanong. Ano ang eksaktong nangyari nung gabing iyon? Nakatingin sa sahig si Eduardo, halos mekanikal na bumikas. Gabi po yun, mga alas 10. Pinuntahan ko po si Maria Elena sa bahay nila. Naktalo po kami tungkol sa pera. Tapos, hindi ko po napigilan ang galit ko. Sinakal ko po siya. Sinakal mo? Opo. Nang matauhan ako, wala na po siyang buhay. Tumigil sa pagsasalita si Eduardo at yumuko. Isang perpektong pag-amin. Ngunit hindi pa rin mapakali si Detective Miggs. Pakiramdam niya, may mali na parang isang pilit na binuang puzzle. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Officer Navarro. Sir, lumabas po muna kayo. Dumating na po ang autopsy report mula sa NBI. Paglabas ni Detective Miggs, inabot agad ni Officer Navarro ang mga dokumento. Sir, tingnan niyo po to. Malayong malayo po. Mabilis na binasa ni Detective Miggs ang report. Cause of death. Skull fracture and depression. Severe head trauma caused by a blunt object. At sa ilalim, ang pinaka-critical na linya. No signs of fracture or compression on the cervical spine or neck bones. Napatawa ng mapakla si Detective Miggs. Sinakal daw, pero buang mabuto salik at basak ang bungo? Itong si Eduardo, pumatay ngang tao pero hindi maalala kung paano niya pinatay? Tumango si Officer Navarro. Opo. Salunggat po ang testimonya niya sa scientific evidence. Hindi po ito kapani-paniwala. Bumalik si Detective Miggs sa interrogation room. Kailangan ko pa siyang gisahin. Nagsisinungaling siya. Pumasok muli si Detective Miggs at pabalang na hinila ang upuan. Nakayuko pa rin si Eduardo. Mr. Garcia, saan daw ulit ang eksaktong lugar ng krimen? Nagulat si Eduardo. Sa sala po. Sa sofa. Sa sala? Kinuha ni Detective Miggs ang ballpen at tinuktok sa mesa. Hindi ba't kanina? Sabi mo sa kwarto. Nagulat si Eduardo. Ah, oo nga po. Sa kwarto po. Nakamali lang po ako. Matagal na po kasi. Naging matalas ang tingin ni Detective Miggs. Nakalimutan mo kung saan ka pumatay ng tao? Sige. Yung sasakyan na ginamit mo para ilipat ang bangkay, anong sasakyan? Truck po. Anong truck? Isang. Pick up po. Asul. Na pick up. Napapalo sa mesa si Detective Miggs. Hoy, Mr. Garcia. Hindi ba't kanina? Van, ang sinabi mo? Napaitad si Eduardo. Nagsimula ng mangginig ng husto ang kanyang mga kamay at labi. Kasi po, tumayo si Detective Miggs. Hindi ikaw ang pumatay? Tama? Sino ang pinoprotektahan mo? Lumabas si Detective Miggs. Naghihintay si Officer Navarro sa labas. Sir, nakumpirma ko na po ang ginawa ni Eduardo nung gabi ng Setyembre 12. Ano? May alibi. Ba siya? Opo. Hanggang alas 10 ng gabi, nasa isang video kabar po siya sa Quezon City kasama ang nga katrabaho niya. Naalala pa po ngang may-ari ngang bar at ng dalawang kasama niya. Lasing na lasing daw po si Eduardo.
At kumakanta pa? Alas 10 na gabi. Opo. Ang huling nakakita kay Maria Elena ay alas 2 ng hapon at ang tinatayang oras ng pakawala ay pagkatapos ng alas 7 ng gabi. Noong nga oras na yon, nasa video kabar si Eduardo. Imposible po. Napabuntong hininga si Detective Mix. Ang pag-amin ni Eduardo ay puno ng butas. Mali ang oras, pabago-bago ang lugar, at may solidong alibi, halatang kasinungalingan. Bakit siya amin sa krimen na hindi niya ginawa? Bakit po kaya niya gagawin yun, sir? Pagpatay po yan. Dahil tinatakot siya ngang isang bagay na mas malala pa sa kamatayan. At sa likod nito, sigurado akong si Ricardo Salazar. Kinabukasan, Disyembre 26, muling isinalang sa interogasyon si Eduardo. Iba na ang diskarte ni Detective Mix. Inilatak niya sa mesa ang autopsy report at ang mga ebidensya ang alibi. Mr. Garcia, ang kwento mo ay isang nobela, isang napakapangit na nobela. Hindi umimik si Eduardo, patuloy lang sa pagpapawis. Hindi siya sinakal. Pinalo siya sa ulong isang matigas na bagay. At ikaw, nung maoras na. Yon, nasa video kabar ka. May 3 testigo. Nanginginig ang mga mata ni Eduardo. Bakit mo inaako ang kasalanan na hindi mo ginawa? Sino ang nakutos? Sayo, umiling si Eduardo. Hindi po. Ako po ang pumatay. Pakiusap po. Inilapit ni Detective Mix ang kanyang mukha kay Eduardo. Si Ricardo Salazar ba? Nang marinig ang pangalan, bakas ang takot sa nga mata ni Eduardo. Pamilya mo ba? Tinakot ba niya ang pamilya mo? Sa isang salitang iyon, gumuho ang depensa ni Eduardo. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Nagpadala po siyang litrato. Anong litrato? Litrato pong pinto ng bahay ng anak kong babay. At litrato ng apo kong lalaki na kadarating lang sa mundo. Nakasakay sa stroller. Napatiimbagang si Detective Mix. Isang dating matas na opisyal ngang pulis ang gumagamit ng isang sanggol para manakot. Tumawag si Salazar. Sabi niya, akuin mo lahat. Tutal, ikaw naman ang nagtago ng bangkay kaya kasapwat ka rin. Kapag nanahimik ka, bibigyan kong magandang buhay ang anak at apo mo. Pero kapag nagsalita ka, hindi na natapos ni Eduardo ang kwento at napasupsop sa mesa humahagulgol. Natakot po ako? Natakot ako para sa mga anak ko? Tumayo si Detective Mix at hinawakan ang balikat ni Eduardo. Sige na, poprotektahan namin sila. Hindi sila magagalaw ni Salazar. Naging malinaw na. Pinilit ni Salazar si Eduardo na umamin ng mali para guluhin ang investigasyon. Nangaponggiyong, tumunog ang cellphone ni Detective Mix, ang gihetiradong pulis na si Freddy Ramos. Detective, si Freddy too. Napanood ko sa balita, kaya tumawagi ako. Opo, Sarge. Ano po yun? Noong 2001. Pagkatapos isara ang kaso, nakita ko si Captain Salazar na kausap si Eduardo sa parking lot ng istasyon. Nakita niyo po mismo? Oo. May inabot si Salazar na isang makapal na envelope kay Eduardo. Si Eduardo naman, yumuyuko-yuko. Akala ko noon, simpleng transaksyon lang. Ngayon, alam ko nang hindi. Mabilis na nagsulat si Detective Mix. Isang kritikal na testimonya na kumukonekta sa pagpapatawad ng utang. Salamat po, Sarge. Pwede po ba kayong pumunta sa istasyon bukas para sa opisyal na salaysay? Sige. Pupunta ako bukas. Pagkababa ng tawa, tinawag ni Detective Mix si Officer Navarro. Ano ang status ni Salazar na yon? Opo, nag-retire po siya noong 2009 at hindi po maganda ang kalagayan niya. May stage 3 colon cancer.
at nakakonfine sa isang private room sa Street Lux. Mahina na ropo dahil sa chemotherapy. Tumingin si Detective Mix sa labas. Kahit nasa ospital, nananakot pa. Napakasama? Bukas, pupuntahan natin siya sa ospital. Kailangan kong makita ang pakmumukha ni Salazar. Disyembre 27. Nakpa siya ang team na buuin ang huling piraso ngang puzzle bago harapin si Salazar. Ang envelope na 10 taong iningatan ni Lorna. Tinawagan ni Detective Mix si Lorna. Aling Lorna, sa tingin ko po, oras na. Kailangan na nating buksan ang envelope. Pwede po ba kayong pumunta sa istasyon? Narinig sa kabilang linya ang nangingini na pahinga ni Lorna. Sige po. Pupunta po ako. Ngayon na, 2:00 ng hapon. Sa conference room, sa ilalim ng ilaw, nakalagay sa gitna ng mesa ang lumang envelope. Tinitigan ito ni Lorna, nangingining ang makamay. Bubuksan ko na po, ang iniwan ng kapatid ko. Habang tahimik na nakmamasit si Detective Mix at Officer Navarro, dahan-dahang tinanggal ni Lorna ang tape. Mula sa loop, lumabas ang ilang lukot na papel at isang cassette tape. Habang binubuksan ni Lorna ang mapapel, kitang-kita ang sulat kamay ni Maria Elena. Nang basahin niya ang unang linya, tumulo ang malalaking butil ng luha sa papel. Tahimik na kinuha ni Detective Mix ang sulat. Ang katotohanang 10 taong nakabaon sa dilim ay sa wakas, nagpaparinig ang kanyang malungkot na tinig. Disyembre 27, 2:00 ng hapon. Sa mabigat na katahimikan ng conference room, tuluyang nabuksan ang envelope. Lumabas mula rito ang 3 pahinang sulat kamay at isang kopya ng medical certificate. Kinuha ni Detective Mix ang unang sulat. Nakasulat dito, ayon sa petsa, ang impyernong dinanas ni Maria Elena. Marso 15, 1999. Sinampal dahil maalat daw ang ulam. Agosto 7, 1999. Pinilipid ang braso dahil sa pagsagot. Pebrero 12, 2001. Umuwing lasing at sinipa ako sa tiyan. Hindi na itinuloy ni Detective Mix ang pagbasa. Hindi ito simpleng away mag-asawa, kundi isang brutal na tala ng karahasan sa loob ng 3 taon. Sa tabi niya, nanghinginig sa galit si Officer Navarro. Hayop! Hirap na binuklat ni Detective Mix ang pangalawang pahina. Nakasulat dito sa nangingini na letra. Nang sabihin kong gusto ko nang makipaghiwalay, tumawa siya at sinabing, "Isa lang ang paraan para makaalis ka sa bahay na to," bilang isang bangkay. Ang tingin niya, hindi tingin ng tao, napahigbi si Lorna. Sa huling pahina, ang huling habilin ni Maria Elena, Setyembre 10, 2001. Ate, kung binabasa mo to, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Pakiusap, pumunta ka sa pulis at ipaimbestiga mo si Ricardo. Siya ang may gawa nito. Ang petsa, Setyembre 10, 2001. 2 araw bago siya tuluyang maglaho. Napasupsop sa mesa si Lorna at humagulgol. Elena, kawawa ka, namang kapatid ko. Patawarin mo si ate. Kinuha ni Detective Mix ang huling papel. Isang medical certificate mula sa isang klinika sa Quezon City. May petsang Agosto 25, 2001. Diagnosis: 2 fractured ribs and multiple facial contusions. Patient claims she fell down the stairs at home. Inabot ni Detective Mix ang certificate kay Officer Navarro. Hanapin mo ang ospital na to. At ang doktor na gumamot sa kanya, kahit saang lupalop pang mundo, hanapin mo. Si po siya. Nalaman ni Officer Navarro na naksara na ang klinika noong 2005. Ngunit hindi siya sumuko. Nahanap niya ang dating doktor, si Dr. Morales, na retirado na at nakatira sa isang tahimik na subdivision. Nagdidiling ng halaman si Dr. Morales, 70,
2 anyos na nang makita si Officer Navarro. Sino po sila? Mula po ako sa QCPD. May itatanong lang po ako tungkol sa isang pasyente ninyo noong 2001. Ibinaba ni Dr. Morales ang pandili. 2001, naku paano ko pa maalala yun? Inilabas ni Officer Navarro ang kopya ng medical certificate. Isang pasyente po na nagngangalang Maria Elena Santos. Nabali po ang tadyang. Tiningnan ni Dr. Morales ang papel gamit ang kanyang salamin. Bigla siyang nanlaking mata. Ah, naalala ko siya. Naalala niyo po. Hindi ko makakalimutan. 2 tadyang ang bali pro sabi niya. Nahulog lang daw sa hagdan. Pro sa 30 taon kong pagiging doktor, hindi mo ako maloloko. Hindi yun sugat galing sa pagkahulog. Para siyang sinipanang, malakas ng isang bagay na parang dulungang baril. Ganun ang itsura nga pasa. Tinanong niyo po ba siya? Tinanong ko. Nang kami na lang. Umiyak siya ng malakas at umamin na binugbog siyang asawa niya. Sabi ko, ire-report ko sa pulis, pero nakmakaawa siyang huwag dahil daw sa anak niya, ayaw niyang malaman nito. Naku, sana pala ipinilit ko na lang nun. Bakas ang pagsisisi sa mukhang doktor. May masama sigurong nangyari sa kanya, ano? Hindi sumagot si Officer Navarro at yumuko na lamang. Disyembre 28, umaga. Binuo ng NG Timang lahat, NG Ebidensya. Binilugan ni Detective Mixen Hepula ang panggalan ni Ricardo Salazar. Okay? Final na to. Ang sulat ni Maria Elena ay nakpapatunay sa 3 taong pambubagbog. Ang testimonyang doktor ay nakpapatunay na ang bali sa tadyang ay galing sa karahasan. Malinaw na ang motibo. Nang humingi ng diborsyo ang asawa niya, natakot siyang masira ang kanyang reputasyon. Kaya't pinatahimik niya ito. Sapat na to. I report na sa taas at humingi na tayo ng warrant of arrest. Si Ricardo Salazar, suspect na ngayon. Nang araw ding iyon, inilabas ng korte ang arrest warrant. Walang sirena, dahan-dahang pumasok ang sasakyan ng mga pulis sa isang malaking ospital. Sa 9th floor, sa isang private room, nakahiga si Ricardo Salazar, 59 anyos. Kalbo na siya dahil sa kemo. At payat na payat, pero ang kanyang nga mata ay nanlilisik pa rin. Walang katok na pumasok si Detective Miggs. Sino ka? Nurse ka ba? QCPD Homicide. Detective Alonzo. Ikaw ang sadya ko. Ricardo Salazar. Nagulat si Salazar, pero nakunwaring kalmado. Wala ka bang respeto sa pasyente? Kung may kailangan ka, sa abogado ko ka. Makipag-usap. Inila ni Detective Miggs ang gupwa na tinilabas ang sulat ni Maria Elena at ang medical certificate. Basahin mo muna to. Tiningnan ni Salazar ang mga papel. Ano to? Ang huling habilin at reklamo nga asawa mo. Nakasulat dito kung paano mo siya sinaktan at tinakot sa loob ng 3 taon. Iniwas ni Salazar ang tingin. Huwag kang gumawang kwento. May problema sa pag-isip ang babaeng yan. Paranoid siya. Nadadapa mag-isa tapos ako ang sinisisi. Napangisi si Detective Miggs. Ganun ba? No Agosto 2001, bali ang 2 tadyang niya. Sabi ng doktor, hindi yun galing sa pakadapa, kundi sa malakas na sipa. At umamin daw ang pasyente na ikaw ang may gawa. Nanginig ang magkakalamnan sa mukha ni Salazar. Anong alam ng matandang doktor na yun? Inilapit ni Detective Miggs ang kanyang mukha. At umamin na, si Eduardo Garcia. Ikaw daw ang nag-utos sa kanya. Nanlaki ang mata ni Salazar. Ano? Yung tangang yun, sabi ni Eduardo. Inutusan mo siyang ilipat ang bangkay. Pero heto ang maganda. Ang cause of death. Palo sa ulo. Pero ang inamin ni Eduardo, sinakal niya. Hindi tugma. Ibig sabihin,
Ingis si Eduardo ang pumatay. Kung ganun, ang isa pang tao na nasa kwartong yun ikaw ang pumatay. Hindi na makapagsalita si Salazar. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. At yung pamilya ni Eduardo, pinadalhan mong litratong anak at apo niya para manakot. Napakadumi mong maglaro para sa isang dating opisyal. Tumalikot si Salazar. Alam na niyang tapos na ang laro. Tumayo si Detektive Migs, Ricardo Salazar, arestado ka sa kasong pagbatay kay Maria Elena Santos at sa pagtatago NG Bangkay. Isa, asaylalim ka sa hospital arrest. Diyan mo pagbayaran ang mga kasalanan mo. Pumasok ang mga pulis at pinosasan ang payat na makamay ni Salazar. Officer Navarro, kumuha kang search warrant para sa bahay ni Salazar. Baka may iba pa siyang tinatago. Haluhugin niyo lahat. Yes, sir. Naksara ang pinto. Sa ibabawang kama, naiwan ang isang lukot na medical certificate. Ang tila matibay na pader na itinayo ni Salazar ay gumuho dahil lamang sa isang sulat. Disyembre 29, umaga. Dumating ang team sa bahay ni Salazar sa isang tahimik na subdivision. Binuksan ni Detective Mix ang pinto. Mayos ang look ng bahay. Sa dingding, nakasabit ang mga litrato ni Salazar noong nasa serbisyo pa siya. Haluhugin niyo ang bodega. Pumunta si Officer Navarro sa likod bahay. Binuksan niya ang pinto ng lumang bodega. Sa ilalim ng kahon ng gamit, may nakita siyang isang kalawanging tubo. Sir, tingnan niyo po to. Tiningnan ni Detective Mix ang tubo. Kunin mo yan. Ipadala sa NBE. Bigla, may naksalita sa may pinto. Isang lalaking nasa 36 anyos, ang anak ni Salazar na si David. Anong nangyayari dito? Ikaw ba si David Salazar? Itong bodega? Ginagamit mo ba? Hindi po. Si Papa lang po ang gumagamit niyan. Hindi pa po ako nakakapasok diyan. Pagbalik sa istasyon, muling kinausap si Eduardo. Mr. Garcia, sinusubukan ka ng idiin ni Salazar. Sinasabi niyang ikaw lang ang may gawa. Nagibang muka ni Eduardo. Ganun po ba? Sabihin mo ang totoo. Ano ang nangyari noong gabing yon? Matapos ang mahabang katahimikan, naksalita si Eduardo. Gabi po yon, maalas 11, tumawag si Ricardo. Humihinging tulong. Pagdating ko sa bahay niya, nakahandusay na po si Maria Elena sa sahig. Patay na. May dugo sa ulo. Anong sinabi ni Salazar? Aksidente raw. Naktalo sila, naitulak niya, at tumama ang ulo. Inalok niyang kakalimutan na ang 400,000 kong utang kung tutulungan ko siyang itago ang bangkay. Gipit na gipit po ako nun. Kaya pumayak ako. Dinala namin ang bangkay sa pick-up ko, sa bakanteng bahay ng tiyuhin ko. Ibinabaon namin sa sahing ang bodega at binuhusan ng semento. Anong sinabi mo kay Salazar? Sinabi kong itinapon ko sa dagat. Nagsinungaling ako. Para kung sakaling baliktarin niya ako, may alas ako, pero 10 taon akong natakot gamitin yon. Disyembre 30, dumating ang resulta mula sa NBI. Sir, may dugo po sa tubo, nakmat sa DNA ni Maria Elena. Pumasok si Detective Mix sa hospital room ni Salazar. Inilatak niya lahat ng ebidensya. Ang tubo, ang sulat, ang testimonya ng doktor, ang pag-amin ni Eduardo. Yumuko si Salazar. Matagal na katahimikan. Huwag niyo na lang sanang ipaalam sa anak ko. Umiyak na si Salazar. Nung gabing yon, inabot ni Elena ang divorce papers. Nagalit ako. Paano na ang reputasyon ko? Hepang ang pulis, hihiwalayan ng asawa? Sinubukan kong pigilan siya, pero nanlaban siya. Sa galit ko, kinuha ko yung tubo at pinalo siya. Hindi ko po sinasadya. Isang pakakamali lang. Humagulgol si Salazar. Tapos ng pagamin. Disyembre 31. Si Ricardo Salazar,
ay sinampahan ng kasong murder at si Eduardo Garcia ay sinampahan ng kasong accessory to the crime. Ang 10 taong kaso ang pagkawala ni Maria Elena ay opisyal nang naging isang murder case, Marso 2012. Quezon City Regional Trial Court. Nagsimula ang paglilitis. Naka-wheelchair na pumasok si Salazar. Payat na payat sa isang panig ng courtroom. Nakaupo si Lorna. Sa kabila, ang anak niyang si David nakayuko. Inilata ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya ng planadong pagtatakip sa krimen. Tumestigo si Ben, ang kaibigan ni Maria Elena, at si Sgete, Freddy Ramos. Iginit ng depensa na ito ay crime of passion at humingi ngang mas magaan na parusa dahil sa sakit ni Salazar. Hunyo 2012. Hinatulan. Si Ricardo Salazar nga 15 taong pakakakulong. Si Eduardo Garcia, 3 taon. Dahil sa kalagayan ni Salazar, pinayagan siyang manatili sa ospital. Pagkatapos ng hatol, humarap si David sa media. Humingi po akong tawad sa biktima at sa kanyang pamilya. Hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ng aking ama, pero habang buhay po akong magbabayad puri. Sa labas ng korte, nakasalubong si Lorna at ang asawa ni Eduardo na si Celia. Yumuko ng malalim si Celia, walang sinabi. Tinitigan siya ni Lorna, at pagkatapos ay tumalikot. Taglagas ang 2012. Inilibing ni Lorna ang maalabi ang kanyang kapatid sa isang family plot sa lapida, nakasulat Maria Elena Santos, 1954-2001. Sa wakas, nakauwi na. Lumuhot si Lorna. Elena, magpahinga ka na. Nang taon ding iyon, nalaman na hiniwalayan ni Celia si Eduardo. Disyembre 15, 2012, isang taon matapos matappuan ang mabuto. Binisita ni Detective Migs ang lote sa Barangay Pinyahan. Wala na ang bahay. May isang malaking tarpaulin na nakasabit, future site of a new condominium. A new home for a better tomorrow. Napabuntong hininga, si Detective Mix ang 10 taong pagdurusangang isang babay ay nabigyan ng hustisya. Ngunit ang 10 taon na ninakaw sa kanya, hindi na may babalik kailanman. Tumalikod si Detective Miggs at nagsimulang maglakad palayo. Sa bakanteng lot, tanging ang malamig na hangin ang umihip. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-iwan lang po ang komento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Salamat po.